Mr. Speaker, I move to recognize Representative Percy Sandania of Party List Akbayan to explain his vote. Honorable Percy Sandania, Akbayan Party List is hereby recognized. Mr. Speaker, my dear colleagues, initiating an impeachment case is not part of our ordinary work. Not every Congress we hold a high official accountable. Not every Congress we conduct hearings to determine probable cause. Not every Congress we write articles of impeachment. But this Congress, we answer the call of our people in our Constitution. And while we are doing the task, we are called names. Maleta, Crocs, Baklang Ngiwi. Our integrity was questioned. Paldo na naman. Marami daw nag-withdraw ng boto. Congress na bahag ang buntot. We are subjected to mockery and legal harassment. Ginawa tayong memes that were AI-generated, all in the name of doing our sacred constitutional duty. Pero bukas tayo sa mga pang-uusig. Bukas tayo sa mga pangungutya. Bukas tayo sa mga katulad nating inip na sa katotohanan. At habang nandito tayo sa Kongreso, nasaan si Inday Sara? Naka-travel leave. Naglalakwatsa sa Netherlands, Korea, Belgium, Germany at UK. Sa ilang araw ng pagdinig natin ng impeachment sa komite, hindi man lang siya ayos sinipot. She did not even give an ounce of respect to this eminent constitutional process. Betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, and other high crimes. These grounds are no joke, no joke. They don't deserve, we don't deserve VP no-show. As we vote yes this historical afternoon, we are reminding the Filipino people what a public official should be. When asked, bakit natin ito ginagawa? We answer because we are raising the standard of public office. Sinasabi natin hindi ganito ang gusto nating leader. Ayaw natin sa leader na bilyonarya pala, pero hindi nagdedeklara. Ayaw natin sa leader na nagbabanta ng pagpatay sa harap ng media. Ayaw natin sa leader na kumukubra at naglalabada ng pera mula sa droga. Mr. Speaker, my dear colleagues, 69% ng mga Pilipino ang gustong harapin ni Sara Duterte ang lahat ng aligasyon laban sa kanya. The numbers do not lie. The majority of Filipinos want to start the impeachment trial, and they want to start it forthwith. Who are we to stand in their way? Hindi tayo dapat matinag sa nangyaring Senate coup. Hindi tayo magpapasindak sa mga bababatas sa supporter ni VP Sara na bigla nilang magpapakita at magtatantrum sa plenary. Pare-pareho silang managot. Simula na ang paglilitis. Convict Sara now. Akbayan votes yes. Majority Leader. Mr. Speaker, may we recognize the Honorable Representative Francisco Kiko Barzaga from the 4th District of Cavite. Honorable Kiko Barzaga, 4th District of Cavite is hereby recognized. Thank you, Mr. Speaker. As the youngest representative of the Philippine House of Representatives present here today, I speak on behalf of my hopes for a bright future for our nation that is free from corruption and against the impeachment of Vice President Sara Duterte, the only 2028 presidential candidate who is capable of creating that future. Sara Duterte is our nation's most vocal anti-corruption figure, as she is the first one to reveal the massive flood control corruption in the 2025 budget and the involvement of former Speaker Martin Romualdez and Appropriations Chairman Zaldico. VP Duterte is also an admired and respected public figure all throughout our country, which is reflected in the survey results which consistently place her as our #1 presidential candidate for 2028. Yet instead of congratulating her for these achievements, you instead seek to remove her, as you believe that her presidential ambitions will interfere with the traditional political practices that our nation has grown accustomed to. Vice President Sara Duterte is the hope of our nation. She's an accomplished lawyer who deeply cares for our people, as I have personally witnessed when I visited her in Davao City. I will not waste our nation's future, which is why my vote is no. Thank you, Mr. Speaker.
Majority Leader. Mr. Speaker, may we recognize the Honorable Rene Luis M. Co from the Party List Kabataan. Honorable Rene Luis Co, Party List Kabataan is hereby recognized. Maraming salamat, Mr. Speaker. Mr. Speaker, my dear colleagues, at sa lahat ng ating kababayang nanonood, tumitindig ang representasyong ito sa botong yes dahil naniniwala tayo na dapat nang litisin si Vice President Sara Duterte sa lalong madaling panahon sa ngalan ng hustisya para sa taong bayang ninakawan at pinagtaksilan. Umupo tayo ng 8 hearings nitong nagdaang 2 buwan at binaybay ang mga aligasyon laban sa Vice Presidente. Kalakip ng mga ito ay mga ebidensya na naghuhumiyaw, na umiiral ang korupsyon sa ilalim ng kanyang panunungkulan. At mula roon, naging mas malinaw ang mga sigaw para sa tuluyang pagpapanagot. Mr. Speaker, sa bawat kategorya ng mga aligasyong pwedeng mabanggit, meron pong ebidensyang naipakita ang House Committee on Justice laban kay VP Sara. May mga saksi tayong nagulat na sinabing utos ni VP Sara na magbigay ng peking ulat sa COA para sa maling paggamit ng confidential funds. May official report tayong hawak na bilyones ang dumaloy sa mga bangko ni VP Sara at kanyang asawa na hindi naman nakaulat sa kanilang salin. Sa parehong salin niya makikita na may mga taon na wala daw silang perang deposito sa bangko. Nakita din natin ng mga video na totoo at beripikado, hindi po AI, na sinasabi niyang nangontrata siya ng tao na papatay sa kanyang mga karibal sa politika. At sa bawat oportunidad na hiniling natin kay VP Sara na ibigay ang kanyang panig, hindi siya nagpakita ni isang beses. Mr. Speaker, sigurado ako, marami sa mga nanonood, may mga kakilalang may mga kinaharap na kaso o kaya ay nakakulong. Bilang karaniwang mamamayan, batid natin ang bigat ng sistemang dapat magbigay ng hustisya para sa lahat. Pero sa kasalukuyan, may mga taong dekada nang nakakulong para sa mga mas magagaan na krimen. Pero dahil mahirap, walang abogado at nabubulok sa piitan. May mga nakagawa ng mga mas malalang krimen, pero walang pananagutan dahil sa limpak-limpak na perang hawak o kaya naman dahil sa mahigpit na kapit nila sa kapangyarihan. Yung mahirap na nagnakaw ng delata kulong agad, pero yung mataas na opisyal na nagnakaw ng milyon-milyon sa kabangyaman, nakakalusot? Hindi po pwede ng ganon, Mr. Speaker. This is about justice, yes, but more importantly, kaming kabataan, tayo,